This year, 2025, ay marami pong nag-contact sa amin upang ipromote daw ang kanilang product at papadalhan kami nila ng mga product nila. At medyo namangha lang ako sa rider na to dahil nung time na wala kami sa bahay, ay hindi talaga siya umalis upang iwan na lang talaga basta-basta yung product namin. Kahit anong tawag o text na ang kanyang ginawa, ay di ako agad nakareply dahil busy din sa pagpapagawa ng aming bahay kubo. At hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita yung kanyang mukha. Pero sa katayuan pa lang ni Kuya, alam ko na talaga na siya talaga yung palagi naghahatid sa amin ng mga parcel. Dahil open naman ang gate, ay mas minabuti ni Kuya na pumasok na lang siya at grabe hindi talaga siya natakot sa aso namin. So dito pa lang ay natouch talaga ako sa kanyang ginawa na kahit simpleng bagay lang ay talagang masasabi mo talagang mahal na mahal yung kanyang ginagawa. Kahit mainit man umaulan. Actually first time ni Kuya na pumasok talaga sa bahay namin at hindi siya nagdadalawa kung baka siguro anong maisip ng ibang tao or baka sino makakita sa kanya. Basta alam na alam ko na kanyang gustong gawin ay talagang maging mabuti lang sa kanyang trabaho. At dito ako nagulat sa kanyang ginawa. Akala ko talaga dyan niya ilalagay sa motor pero dyan niya nilagay sa may gasol. Tapos eto pa, kaya pala wala sa bag ko yung pants ko dahil naiwan pala sa motor. At talagang diniming talaga. Tignan niyo yung kanyang ginawa. Napaka-cute tignan. Tinakpan niya pa ng pants ng maayos para siguro hindi mabasa. Eh okay naman mabasa kasi nakakover naman niya ng ganyan. Pero grabe, salute sa'yo Kuya. First time pong mangyari sa amin na merong ganitong kabait na rider. Alam ko na napakasimple lang po yung kanyang ginawa. At alam ko nangyari na din ito sa iba. Pero ako kasi na tao, kahit maliit man o malaki na bagay, na-appreciate ko talaga yan. At nang ilang araw naman ay meron pong nag-contact sa amin para padalhan na naman po ng product. At ito na naman si Kuya. Hindi na maulan, mainit na. Pero sa time na to ay nalock na po namin yung aming gate. Pero pag umaalis talaga kami, nakalock talaga yan. Nakalimutan lang talaga naming ilock nung nakaraan. At sa time na to ay nabasa ko na po yung text po ni Kuya. At ayan, sabi ko sa kanya, Yaya, pwede mo na lang ilagay dyan. Tapos tignan nyo kanyang diba? Okay daw. Talagang ang ni Kuya, nakakabilib si Kuya. Sana Kuya, ikaw palagi yung maghatid talaga sa amin. At ayan, inayos na naman niya. Tignan niyo. Ang cute, di ba? Oh, okay, thumbs up. Salamat, Kuya. Pero alam nyo ba, yung mga riders po dyan, kapag naghatid po sila ng parcel, Diyos ko, dahil may pasobra yan. Talagang binibigyan ko talaga sila. Kasi di ba, nag-effort sila, tapos mainit o maulan pa, kaya ganun. At sa wakas, andito na naman si Kuya Rider. Talagang ito na ang pagkakataon upang makilala natin siya. Di ko talaga inasahan na may dadating din talaga na parcel. Dahil yan pala ay ating Bluetti. So, pinaayos ko po yung Bluetti namin doon sa mismong warehouse talaga. Kaya ito, dumating na siya. At ngayon ay mag-face reveal na si Kuya. Diyos ko, pinilit ko talaga si Kuya na mag-face reveal. At syempre tinanong din yung kanyang pangalan. So siya ay si Kuya Jezreel. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. Bukutan ka siya nga pagka-rider ba kay ka nang i-plaster jud niya ka nang basta makaingog ka nga safe jud ang imong parcel kay mawala ba lang. Oh, basta mawala ba nya katong diri apod. Diba, i-plaster yun niya, makita yung CCTV, so mauma na siya. So, salamat kay Kuya Jezreel. Lately, your afterglow is shining brighter, waking up and Sa lahat ng mga rider na naghahatid po sa aming mga parcel, maraming salamat sa inyo. Alam na alam ko po talaga na meron pong halong kaba kapag kayo po ay naghatid po ng mga parcel namin. Dahil alam ko po na meron din po kayong nai-encounter na medyo stricto, baka siguro in-scam sila. Pero sa totoo lang, wala naman talaga silang kinalaman kung ano ang laman niya dahil tagahatid lang po sila ng mga parcel. Kaya sana, lagi nating pakakatandaan na ginagawa lang nila yung kanilang trabaho para mabuhay lang din sa pang-araw-araw nila. Kaya sa lahat ng mga naghahatid ng aming mga parcel, mabuhay kayo. Ito na yung ating Bluetti. So sa mga hindi nakakaalam po, yung Bluetti po ay hindi naman siya talagang nasira yung talaga siya makalab. Nung time talaga nun is pumunta kami doon sa fish pond, tapos pag uwi namin, di namin siya nalagay po sa bag namin. Nung habang pauwi po kami dito sa bahay namin, so bigla po siyang umulan. Kaya yun, hindi naman siya talagang nabasa totally talaga, pero I'm sure meron talagang mga or pyesa ba kumbaga na din talaga. Kasi sa gilid po, medyo may po siya ng hangin, labasan ng hangin. Kaya siguro naging ganun siya. Pero hindi po siya nasira dahil meron siyang problema dahil parang parang din mga kasalanan din namin, di ba? Kaya yun, pinaayos namin siya.
noon para magkaroon po din po kami ng mga ka-love. Pinaayos namin siya agad-agad at salamat man po kay Miss Ira dahil na-contact po namin siya at pinadala po namin ito doon sa warehouse po nila Miss Ira. Inayos po at free po yung pag-ayos kasi diba, binigay lang naman to sa amin. Kaya ayan, meron na po tayong kuryente sa fish pond. Ito na! Wow! Ayan, ito na po yung ating Bluetti. Ay, ito na talaga siya mga ka-love. Hala! Ito na! Wow! Then mga ka-love, I'm with Care and Francis. So pupunta kami ngayon ng fish pond po mga ka-love dahil madami pong kaganapan. So dala-dala po namin yung Bluetti. Ayan. Thank you po Miss Ira. Yung Bluetti po natin is naging okay na po siya. Dahil pinadala po natin mga ka-love at wala po talaga siyang dahil bigla siyang nasira ganyan dahil po nung time na noon is pauwi kami mga ka-love ay medyo umulan siya ng biglaan kaya yun. Kaya sa awa ng Diyos meron na po tayong kuryente sa fish pond. Yay! So inaantay lang namin si Giselle dahil kinukuha niya po yung raincoat. Pwede mo siguro na mabasa no? Bolts of lightning, pouring rain, crescent moon has taken itself far away to lay down. One more lazy dream. I can't sleep. It used to cut. You and me, we was thicker than blood, but the sky. Tanaw, Dre, tanaw. Superman! Yeah! Really? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamusta ito? Ayan po, nakabihis na po kami. Talagang hindi talaga namin in-expect na uulan siya. Buti nadala namin yung raincoat dahil itong solar panel mga ka-love ay waterproof naman siguro siya. Pero meron kasi siyang sa part kasi meron siyang pa-wire dito. Ayan, nabasa na naman siya mga ka-love. Ito po yung kanyang wire. Para masaksak po yung ating portable power station. Dito na lang muna namin, iiwan muna namin to dito ila Mama Bibi hanggat hindi pa kami nakapaglipat talaga doon sa mismong bahay talaga namin. Para syempre kapag umuwi kami doon sa bahay namin, hindi po siya hindi na siya more hassle pa kasi sobrang bigat po talaga. Siguro mga 40 kilos to, ewan ko, or mga 20 or 25 kilos po. Panakot ng kanan. Bidyan. Ana. Oh, na. Ilin. Oh, baliburay mo. Ay! Malusik ko. Wala. Balibot sige gugboy. Hila. Apit na niya. Pet. Like Tito. Walang tigil lang. Nande oh. Oh, yay! Dahil hindi pa natapos yung aming kubo mga ka-love, and tignan nyo po. So, temporary lang. Ito muna yung aming itatakip sana dito. So, ito muna yung aming ilalagay dito. Pag ganun siya para, kasi pag tuwing gabi, pag natutulog kami, di ba, sobrang ginaw. Actually, dalawa to mga ka-love kasi naka buy one take one sila. So, ayun po yung isa.
So naulanan po siya, pero okay lang kasi waterproof naman yan. Tapos kapag uminit naman po siya ay okay na okay siya kasi matutuyo lang din yan. So ito yung gamit namin, amakan, pero medyo nagkulang pa kami sa mga kahoy. So sa susunod na lang, sobrang taas siya mga ka-love. Ito po ay 3 by 8 meters po. Importante nga dirita man niya hanto dito maana. Ibalik na po. Di na. Sakto ni. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. So ngayon mga ka-love ay nandito tayo sa Pispan at ngayon ay ipapalabas muna na yung ating tubig sa galing ang tubig sa ating Pispan mga ka-love ay medyo ipapalabas muna natin sa ilog para mamayang gabi medyo malaki naman para malagyan naman ng tubig ng bago yung ating Pispan para ma-fresh na fresh talaga. Ayan mga ka-love, kain tayo ng buko. So, ayan mga ka-love, ito na ang ganap. So, medyo okay siya mga ka-love, oh. Hindi na siya masyadong malamig kasi nung wala pang talagang medyo malamig siya. Ang oras po ngayon is alas 4 na po ng hapon. Ang ganda po ng vibes dito tuwing hapon, lalong-lalo na siguro pag mainit. Paano din? Ito yan, ito yan. Pang-moment. May isda. Ay, nagduwa-duwa naman noon. Duwa naman na yun. Uy! So ngayon mga ka-love ay magpapadulos tayo ngayon. So yung bukot namin ay yung bukatot mga ka-love ay ito, tinatahi pa namin. Maraming mga butas. So ito po yung fish pan po nila Mama Bibi. Ayun po yung kanilang bahay. Ito po yung kanilang bali pamerta mga ka-love kumbaga, kaya gawa din po sa PVC. Oh. So ito ang nilagay dito ay mga alimango. Pero ito, masagana ito kahit ano-ano na po yung mga nahuli or mga nalagay dito mga ka-love. Nagugulat na lang din po kami dahil meron pong kasamang mga hipon, sugpo at kahit ano pa. Meron din pong mga buaya dito. Kaya ito po ang gagawin po natin ngayon is magpapalabas ng tubig or mag-mini harvest po. Pero hindi naman, kaya po siya mini harvest dahil kaunti lang po yung ipapalabas na tubig. Ay, duha man ikabuk di ko ano. So yun mga ka-love, gabi na po at ngayon sa mga naghahanap po ng ating Bluetti, ito na po, dumating na po sa atin mga ka-love. Ngayon po sa mga
nagtatanong kung saan ko ba daw nabili ang aming Blue Yeti. Actually, ito po ay in-sponsor lang po ng Blue Yeti Southeast Asia. So, pinadala po sa amin. At syempre, ito po ay gamit na gamit po sa amin. So, ito po ay 3BA na Blue Yeti EB3A 600 watts, 260 watch hour. Ayan. So, pwede po kayong mag-check out doon sa aming TikTok dahil meron pong nagbebenta doon at nandun po din yung kanilang main page po or TikTok sa mga naghahanap po. So, super solid po ang Blue Yeti na tumakalab dahil gamit na gamit siya sa amin. At ngayon po, meron po siyang AC output. Ayan. So, mag-green po yan. Then, DC output. So, sa bandang dito, meron po siyang mga outlet po na masaksakan siya. At meron din po siyang pwedeng mag-ano po ng mga USB cord. Ganyan, dito po. Then, meron po siyang emergency light po. Oh. Ayan. Kaya ngayon po, ang gagamitin natin ngayon, dahil wala tayong ilaw dito, walang kuryente, ngayon ay dito tayo sa DC output. Diyan ka? Eto na! Umiilaw na po yung ating Rome Velia. Bro. Ayan na po ang lagusan! So, lumabas na po yung tubig na galing sa fish pan. So, nakakamiss yung ganitong eksena po. Pero, soon, sa fish pad natin, gagawin din natin yan. So, ayan po. Siguro mag-aantay lang siguro tayo ng mga 5 to 10 minutes po bago natin or kukunin naman po or baka siguro, basta ay malalaman lang natin yung mga kalab. Ako nila. Okay, okay na. Ayan, alimangi. Kami sir. Sabi. Play. Ngayon po ay tapos na po kaming kumain. Ngayon po ay pupunta na kami doon sa bahay namin. So hindi ko alam kung talagang maano po talaga to yung pagpapadulos po dahil alam ko maabutan pa ng umaga pero uuwi na kami at hindi ko na po may pakita po lahat kung ano po yung mga proseso po kung pagpapadulos po. Ayan, so ngayon po is pupunta na kami doon. Ayun po yung sila Kuan Kylie. Hi nga pala. Ayan, tutulog na sila. Kami matutulog. Ito din ganap nila Francis at Care. Nagtataan kami mga kalab para makahuli ng alimango. Dito pala sila mag-ano mga kalab, manguha ng alimango, manghuli. Ayan. So punta na tayo doon sa ating kubo. Doon na lang kami matutulog mga kalab sa kubo namin. Oh. So ganito po kadilim po dito sa aming fish pond. At pag may ilaw naman, lead light, so ganito na siya. Ito na tayo. Okay, thank you Lord. So, isi-set na po namin yung aming Blue Yeti. Charan! Ayan, may ilaw na.
Ayan, maglalapag na po tayo ng ating tent. So, gagamit kami ng tent mga ka-love kasi wala pa siya mga pader-pader. Oh, ito lang. Look at my heart, it's out of the dark. You know it's true, you know it's true. I've known from the start. So, ayun mga ka-love, ito na po ang itsura po dito sa aming bahay. Oh, di ba? So, nag-tent na kami dito. Gusto sana namin mga ka-love doon, no? Doon. Pero, iwan ko kay Francis kung bakit niya gusto dito sa itaas. So, sinigurado na lang namin na nag-tent na lang kami. At, yun, nilagyan ko ng tali yung kada ano dito, oh. Kasi malakas ang hangin dito mga ka-love. Ayan, oh. Tinalian ko na lang siya. Tapos, inanuhan ko ng camping table para, ano. Tapos, dito si Giselle sa may bandang harang. So, andito na tayo sa loob. So, aantayin lang natin si Francis kung ano yung kanyang desisyon. Kung okay lang ba kami dito sa itaas or doon sa ibaba. Kasi I'm sure mga ka-love, malakas ang ulan ngayon. Kasi kanina pagpunta namin dito, diba, sobrang lakas po ng ulan. Tapos ewan ko, baka siguro may bagyo. Okay naman siya dito mga ka-love. Nahihilo ako dito sa itaas. So, andito na po si Francis. Lahat. Ba ka natulog? Tulog, tanta ka. Ano sa man, Big? Diha, atas taas? Look, magkis taas, Big. Ayun na rin. Hangin ka istanan. Abo? Hangin ka istanan, Big. Yung brusod ka ng ganina, lagi ko nalipong. Araw dag taas ng carrier ba? Nalam ko sa ilaha kung sa imong desisyon kay kayo mo pa-desisyonon. Ano ba? May hangin. Buyog na. So ayan mga ka-love, dito na nga lang talaga tayo mga ka-love kasi sabi kasi ni Francis. Ayan. So update sa panahon natin, it's 11:33 PM at sa awa ng Diyos po, medyo okay na po mga ka-love, oh. Diba wala na siya masyadong hangin. Kanina, Diyos ko, nakakatakot talaga siya. Tapos medyo nahihilo ako. Hanggang ngayon, nahihilo pa din. Kasi, syempre diba, meron din naman akong anxiety. Iba na yung mga naano ko, baka mapano yung if makatulog kami dito, ganyan. So, di ko pa alam, di pa din ako 100% kung ano yung mga pamahiina yun na hindi pa natapos yung bahay. Bawal na munang matulog dito or ganyan. So, wala namang masama kung maniniwala ta sa ganun, diba? Pero alam naman po talaga natin, isa lang talaga yung pinaniniwalaan natin. Kahit na may mga ganyan man, ipagdasal na lang natin na sana maging maayos yung ating buhay kasi wala naman talaga tayong ibang sandata kundi yan lang talaga yung pag-pray kay God talaga. Kahit ano man yung mga pamahiin na yan, talagang ipag-pray lang talaga natin na sana mabigyan tayo ng magandang buhay. Ganun lang siya mga ka-love. Yun, so napag ano na talaga namin na tutulugan na talaga namin siya dito dahil hindi din kasi pwede na talagang magtambay-tambay lang doon kasi alam nyo na malalaki na po yung isda namin. So alam nyo na, di ba,
medyo delikado kasi yung mga ibon, madami kasi mga ibon dito, mga tabon. So pag medyo may nararamdaman sila sa ibaba na like sa tubig o may gumagalaw-galaw, kasi yung mga isda kasi medyo gumagalaw-galaw na sila. So minsan yung mga ibon po medyo parang naghirit-hirit na dyan sa may fish pond ba. So buti na sa CCTV may pa-alarm siya. So pag merong na-detect po yung narinig po yung ibon, ay talagang lumilipad sila. Kaya nga medyo mahirap ngayon siya, mga kalab. Pero kahit hindi pa natapos yung bahay, talagang tutulog na talaga namin siya. At pasalamat din ako, mga kalab, kasi nung nagkaroon kami ng fish pond, wala na pong pasok sila Giselle dahil April na. Medyo makapaghinga na tayo din ng bongga kasi kahit may gawa tayo dito sa fish pond ay nagagawa natin yun dahil andito din si Giselle, so tulong-tulong kaming tatlo, di ba? So yun, mga kalab, good morning. So yung pagtulog namin dito sa taas, mga kalab, no, is okay naman po siya. So hindi naman kami natakot baka may mga ganyan kasi palagi naman po kami natutulog dito sa area na to. Nung hindi pa nabukod ang bahay na to, wala naman po kaming ibang nararamdaman na bad energy kasi ganun, di ba yun, kapag meron ka nararamdaman. So yung Blue Yeti pa, mga kalab, ay meron pa siyang natira. Ayan, may 18% pa siya. Isa ka bang bubap? Ito ka buksod ba dyan? Lagi bro? Oo. Expected naman talaga na madaming kuha kasi meron naman pong laman ng fish pond nila, mama. Wow. Buhay glukon. Buhay glukon. Balding kamay, Sil. Kasi kanap mo yung tingnan. Gawa na po mga kinouts. Hindi ka nabuyag. Gamay nga balde, huwag dalang sabon sa mulula. Kuha ito mali ito nito. Pinda ka isip to. Oh, tumbali po kamay dala dre. Dre kasi na to kwan. Tubig ano sa bligan ni hugaw. Balong-balong. Dala dre pakog sabon. Dala ko sundan dia. Puto-puto lang ang istro bukot. Ayan, mga kalab, magandang umaga. Ngayon po, meron po tayo ditong dalawang uri po ng panghuli po ng alimango. Ang isa ay bubunet and then ang isa ay panggal. So sa dalawa, ang kaibahan po para makakuha po ay medyo hassle po yung itong panggal dahil itong bubunet, mga kalab, kasi kailangan mo pang makakuha po ng mga palatandaan niya para ilagay siya at kailangan aabangan po na mag-low tide at ilagay siya bago pag mag-high tide ay kukunin siya. So merong dalawang mga kalab, parang ito siya, mga kalab, pwede ito ilagay siya para palatandaan or para hindi po pag nag-high tide hindi po umangat po yung bubunet. Ang mas magaganda talaga, mga kalab, ay ito talaga yung napakadabis talaga. Kapag kahit kunti lang yung tubig, kapag maabot ng tubig dito yung pagpapasok ng ilmango, pumasok talaga yan. Basta may tubig. Ang ito naman, pag hindi mo umabot ng tubig dito lang yung tubig, hindi talaga pumapasok yung alimango. Kaya dapat ilagay talaga siya kapag high tide. High tide lang. So, tapos ito, itapon mo lang siya, mga kalab, at goodbye ka na. Ito, mga kalab, napakahasil po. So, nanguha po ng alimangi ay Mama Bibi po. So, meron po yung laman. Unexpected po talaga na merong laman. At ito na po yung kanilang nahuli, mga kalab. Simple na, grabe mo malit limango. So yan, mga kalab, no, nasa malapit na ang mapuno yung isang balde.
Yan. Matataba ito. Oh, ano pa ba? Lalaki, matataba. So, yun na, bilang na namin mga kalab. So, 38 kapiraso lang yung ating nahuli na mga almango kasi madami tayo nahuli kanina pero binalik namin yung iba kasi hindi gaano kataba. So, yung mga nakakuha namin, yung mga mataba lang. Yun, good luck. So ayan mga kalab, yung ating Blue Wetty po ay lowbat na lowbat po siya. Ito na. So sa mga magtatanong, bilis na palang malowbat. Medyo matagal po talaga siyang malowbat. So saan nyo ba sinaksak yan para magkaroon ng kuryente? Syempre mga kalab, dito po sa solar panel. Ang solar panel na to mga kalab, hindi siya putyo-putyo na talagang solar panel lang dahil siguro mga pilan siya ating papi? Mga 20 kilo siguro. Mga 20 kilos ata, parang ganun mga kalab kasi ang bigat po niya. Ayan o. So ngayon po dahil meron na po sumikit na po si Haring Araw, ngayon po ay ibibilad po natin siya sa init. Dahil itong tungo. Ayan, tignan yung mga kalab. Siya. So meron po siyang wire dito para dito mo isaksak ang Blue Wetty. Tcharam! Ha? Tcharam! So nag-charge na po siya. So dito po sa input, dito po papasok po yung kanyang kuryente tapos nag-charge naman po. Ayan po output. So sa ganitong init mga kalab sa 7 AM ay meron nag-ano po siya ng 60 watts. Ayan o, 60 watts. Sa 11% po. What more if tanghali na mga kalab, aabot po siya ng mga 100 plus watts po. Yan. Then syempre while charging po sa solar panel, pwede din po siyang gamitin po extension. Nagdala na lang kami ng extension. I-try ko mga kalab ha, isaksak. Sinarge ko po itong flashlight, so kumuha siya ng 6 watts po. Basta ang compatible lang po nito ng mga like gadgets or appliances is hindi po siya lalagpas sa 600 watts po. Dapat 600 watts pa pababa. So yun. So sa mga gusto pong mag-check out, check out nyo dyan sa Yellow Basket. Andyan din po sa comment section po yung link kung saan nyo siya pwedeng mabili. Yun lang. It's not the first time that I'm happy. It's not the first time I feel good. But it's been a while since that happened. Knock on wood. I try to stay cool on the surface. I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me. Yeah, you do. That's why I said that we should be